Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Mga sakristang patuloy pa rin sa paglilingkod sa kabila ng nararanasang pagbaha, hinangaan online. Kautusan na nangihikayat sa mga kawani ng gobyerno ng ngumiti habang nagseserbisyo nilagdaan ng alkalde ng Isulan Sultan Kudarat. For parents na ginamit ang baby changing table para sa alagang aso, umani ng samut-saring reaksyon. Mga Pilipino, kinilala bilang pinaka-emosyonal na lahi ayon sa isang survey. Japan, naglunsad ng kauna-unahang super solar panels sa mundo, 1,000 times na mas epektibo sa traditional solar panel. Hinihinalang affair sa pagitan ng isang CEO at HR head ito caught on cam sa isang concert. At kwento sa likod ng viral Red Uncle Room, alamin. Iba't ibang mga nagva-viral na kwento na naman ang ating pag-uusapan. Mga trending sa social media na tiyak hindi lang nakakaaliw, kundi maaaring kapulutan din ng aral at kung minsan ay makabagbag damdamin din. Kasama ang buong pwersa ng DZRH TV, ito ang TNVS, Trending and Viral Show, na kandang kumpletuhin ang buong kwento. Masaya, malungkot o isyong pambayan man yan, sagot na namin ang inyong tanghalian. Ako po ang inyong lingkod, Arnold Herrera ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, hinangaan online ang kasipagan at pagiging totoo sa kanilang tungkulin ang mga sakristang ito mula sa Masantol sa Pampanga. Paano ba naman kasi? Miski ang matinding baha sa lugar ay hindi nagpatinag sa mga bata para sa kagustuhang makapaglingkod sa banal na misa. Ang reaksyon ni Father Carlowi ukol sa nag-viral na video, panoorin sa exclusive report ni James Galange. Ang ginagawa natin ngayon, isang pagpapatunay lamang na kahit ilubog tayo ng baha, ngunit hindi ang ating pananampalataya. Buhay para sa paglilingkod, tila naging salamin ng katapatan sa tungkulin at imahe ng isang taong may matibay na pananampalataya ang mga sakristang hindi nagpatinag sa kabila ng mga sakuna. Kamakailan kasi nag-viral online ang video mula sa Masantol, Pampanga kung saan tila nakaluhod pa rin ang mga altar servers habang binaba ng kanilang kapilya. Dito ay sinawalang bahala nilang posibilidad na marumihan ang suot nilang mga sutana, gayon din ang magkasakit. Sa panayam ng DZRH TV kay Reverend Father Carlowi Cabigting, ang kura paroko may hawak sa naturang kapilya ay sinabi nitong madalas nang tamaan ng high tide ang lugar kung kaya't karaniwan na itong binabaha at samahan pa ng mga pag-ulan. And yung chapel na yun ay actually mas malapit na yung Hagonoy, Bulacan doon. So yun yung pinaka way of transportation at saka yun kahit hindi umuulan, siguro yun yung one problema nila doon. Na kahit hindi umuulan, kahit walang bagyo, talagang binabaha dahil sa high tide. Kanya, bagong appointed parish priest pa lamang ang pari sa lugar kung kaya't miski siya ay nagulat sa sakripisyo ng mga residente at masaksihan din ang pamumuhay ng mga tao roon. Pero yun nga, katulad ng sabi ko, bali malawak kasi yung sakop nito. Actually, ito yung tinatawag nilang coastal parish. So lahat ng sakop ko ay yung main mode of transportation ay sa bangka. So yun, yung binabangka ko yun around 30 minutes from this sa parokya ko hanggang doon sa chapel mismo. Dagdag pa ni Father Carlowi, ganun na raw kalalim ang pananampalataya ng mga nagsisimba at naglilingkod sa kanilang kapilya. Habang ito naman ang kanyang naging reaksyon ukol sa nag-viral ng mga sakristan habang naglilingkod sa banal na misa. Ayun, natutuwa ako kasi at that age, ano na yung pananampalataya na meron sila, yung malalim na kaya nilang isuong kahit yung damit nila mabasa, para lang makapagbigay yung sarili nila sa paglilingkod sa Diyos. Samantala, ipinanawagan naman ng kura paroko sa publiko at sa mga kinauukulan na matulungan na mapaayos sa mga kalsada sa kanilang lugar. Gayong maski sa pagpasok sa paaralan ay pasakit din ito para sa mga residente. Sana makita din ito ng mga tao sa gobyerno upang mabigyan din ng solusyon at pansin itong pangangailangan na meron sila.
Ang kapilya ng Sapang Kawayan ay sakop ng simbahan ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario sa Bulacos, Pasantol, Pampanga. Habang humakot naman ang naturang video na mahigit 8.6 million views at 6,000 reactions sa Facebook. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, bawal nang nakasimangot sa Isulan, Sultan Kudarat. Yan ang kauna-unahang kautusan na nilagdaan ng kakaupong alkalde ng bayan ng Isulan sa Sultan Kudarat. Sa inilabas na executive order, hinihikayat ang mga kawani ng gobyerno na ngumiti at magbigay ng serbisyong taos sa puso sa mga residente at bisita ng naturang lalawigan. Ang buong detalye, ibabalita ni Rose Babiera. Madalas napaksa ng biroan ang pagiging mataray ng mga tauhan ng administrative offices, mapaskul man yan o mga pampublikong tanggapan. Sa pare-parehong karanasan kasi ng mga nasungitan ng mga empleyado na ito mula sa iba't ibang establishmento, hirit ng iba ay tila required ang ganoong pakikitungo sa linya ng kanilang trabaho. At kahit pabiro, hindi maitatanggi na ito rin ang dahilan kung bakit marami sa atin takot na humarap sa mga front desk. Pero hindi ang mga taga-Sultan Kudarat. Sa opisyal na pagsisimula kasi ng termino ng mga bagong halal na opisyal ng pamahalaan, kaagad na naglabas ng kautusan ng alkalde ng bayan ng Isulan sa Sultan Kudarat na nagbabawal sa mga kawani ng gobyerno na sumimangot habang nagseserbisyo sa publiko. Ito ang unang EO na nilagdaan ni Mayor Bayrihan sa Colaran na pinamagatang Serve with Smile and Service with Heart. Nakapaloob dito na hinihikayat ang lahat ng municipal employees, barangay officials and workers na salubungin ng ngiti at paglingkuran ng maayos at mula sa puso ang mga bibisita at papasok sa mga municipal hall o mga barangay hall sa bayan ng Isulan. Ayon kay Mayor sa Colaran, naniniwala siya na bilang isang public servant, bahagi ng tungkulin ng mga kawani ng gobyerno na makisalamuha sa nasasakupan nito. Ang sweldo anya ng mga government employee ay galing sa buwis ng publiko, kaya deserve ng taxpayers ang maayos na pagtrato at magandang serbisyo na nagsisimula sa pagsalubong sa kanila ng nakangiti. Magkakaroon ng monitoring at ang sino mang maire-report na hindi sumusunod sa kautusan ay makakatanggap ng penalty sa paglabag dito. Bukod sa bawal na kasimangot order, nagsimula na rin ang clean-up drive sa Isulan. Nakahanda na rin ang pagbubukas ng bayan sa mga potential investors. Gayon din ang paglalatag ng plano kontra baha. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, nagpataas sa kilay ng ilang netizens ang kuhang larawan sa comfort room o CR ng isang mall. Dito kasi makikitang imbis na sanggol, alagang aso ang nakapwesto sa baby changing table. Ang samot-saring reaksyon ng netizens at pahayag ng Philippine Animal Welfare Society tungkol dito. Tutukan sa trending report ni Angelica Cosme. Marami na ring malls sa bansa ang pet-friendly o yun bang welcome sa pagdadala ng mga fur baby basta't sumunod lamang sa guidelines gaya ng dapat nakasuot ang diaper at required ding may leash. Bagay na ikinatuwa ng mga fur parent upang maisama sa pasyalan ng kanilang mga alaga. Pero paano na lamang kung ang baby changing table na makikita sa mga CR ng mall, ginawang fur baby changing table? Yan kasi ang insidenteng hindi ikinatuwa ng maraming netizens at maging ng ilang certified pet lovers at mga kapwa pet owner na kapakana ng mga sanggol o batang gagamit dito ang posibleng malagay sa alanganin ng kalusugan. Nariyan daw ang posibilidad na maaaring magkaroon ng allergy ang sensitibong balat ng mga bata o kaya na may ubuhin at sipunin. Paglilinaw ng uploader, kuha pa raw ito noong 2021 sa isang mall sa Pampanga. Ngunit naisipan niyang ibahagi ngayon gayong mainit pa ring usapin ang tungkol sa pagiging responsible pet owners. Kasunod naman ng viral post, naglabas ng pahayag ang Philippine Animal Welfare Society o PAWS. Paalala nila sa mga fur parent, let's respect each other's spaces. Ayon dito, bagamat nauunawaan nila na marami ang pamilya na kung ituring ang kanilang mga alagang hayop, pero huwag anyang kalimutan ang mahalagang gampani na panatilihin ang responsibilidad bilang pet owners at miyembro ng komunidad. Pagbibigay din ito, ang baby changing stations ay ginawa para sa human infants at kahit pa may mabuting intensyon, ang paggamit ito para sa mga hayop ay maaaring magdulot ng health risk sa tao at posible pa anyang makaapekto sa tiwala ng publiko pagdating sa pagtatatag ng pet-friendly environments na ilang taon ding ipinaglaban ng animal-loving community.
Sa huli, mensahe ng POS, ang isinusulong nilang advokasya para sa kapakanan ng mga furry friend ay bahagi ng anilay kinder and more compassionate world, hindi lamang para sa mga hayop, kundi para sa lahat. Para sa DZRH TV, ito si Angelica Cosme, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, minsan ang kinilalang mga Pilipino bilang isa sa mga pinakamasayahing lahi sa buong mundo. Ito na ang stereotype na bitbit ng ating mga kababayan na madalas makikita sa palagiang pagngiti at kakayahang magbiro sa gitna ng mga suliranin. Pero hindi lang pala sa pagiging masaya nangungunang mga Pilipino, kundi sa pagpapahayag ng maraming damdamin ng kilalanin naman itong pinaka-emosyonal na lahi ayon sa isang global survey. Ang buong detalye ng survey, ihahatid ni Dustin Bayon. Ang mga Pilipino ang kinilalang pinaka-emosyonal na lahi sa buong mundo. Ayon ito sa Global Emotion Survey na isinagawa ng Gallup, isang multinational analytics and advisory company na maglulunsad ang iba't ibang survey at pananaliksik sa buong mundo. Batay sa pagpapakahulugan ng Gallup, ang pagiging emosyonal ay sukatan kung gaano nakakaramdam ang isang individual ng iba't ibang emosyon sa antas na hindi pangkaraniwan, mapasaya man o galit ito. Sa survey na lunsad sa higit 150 na bansa, inalam kung ang mga tumugon ay nakaramdam ng espesipikong emosyon gaya ng tuwa, lungkot, galit, stress at kasiyahan. Dito, nakakalap ang Pilipinas ng total score na 60%. Ang emotional score na ito ay kumakatawan sa porsyento ng mga respondents na nagsasabing sila ay nakaramdam ng mga nabanggit na emosyon sa nakarang araw lamang bago sila sumagot ng survey. Ang 60% ay mataas na antas na nagpapakita kung gaano katingkad ang kultura ng bansa, kung saan malayo na hayag ng mga tao rito ang kanilang saloobin at patunay na ito ay bahagi ng kanilang araw na pamumuhay. Ayon sa pananaliksik, kabilang sa mga salik na nakakapekto ng pagiging emosyonal ng mga Pilipino ay ang kalagayang panlipunan at pang-ekonomiko, gayon din ang pamilya maski ang klima. Sa tala, sumunod naman sa Pilipinas ang El Salvador na nakakuha ng 57%, Bahrain na nakakuha ng 56% at Oman na nakakuha naman ng 55%. Kaya sa susunod na sasabing OA ang mga Pinoy ay talaga naman totoo at hindi na lamang ito biro ayon sa pag-aaral. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa susunod na trending balita, Super Solar Panel. Yan ang game-changing technology na ginawa ngayon ng isang universidad sa Japan kung saan naglunsad ito ng first ever titanium-made solar panel sa buong kasaysayan. Ayon sa kanilang pag-aaral, tinatayang 1,000 times daw itong mas epektibo kaysa sa tradisyonal na solar panel sa merkado na gawa sa silicon. Ang big step sa mundo ng clean energy technologies tutukan sa trending report ni Rovic Manuel. Naglunsad ng kauna-unahang titanium solar panel sa kasaysayan sa buong mundo ang mga mananaliksik mula sa University of Tokyo, Japan. Sa kanilang pag-aaral, posibleng maging hanggang 1,000 beses na mas maging epektibo ito kaysa sa tradisyonal na solar panels na gawa sa silicon. Tinitingnan nila ito bilang game changer pagdating sa mundo ng renewable energy. Likha ang titanium solar panel sa pinagsama-samang titanium dioxide at selenium na may kakayahang mag-absorb ng mas maraming sikat ng araw at i-convert ito sa enerhiya ng mas epektibo. Nakabuo rin ng mga researcher ng bagong pamamaraan gamit ang yttrium, isang rare element na sumasala sa titanium upang ito ay mas maging efficient na magpapadali sa produksyon ng enerhiya ng mas mura ang halaga. Sa ilang dekada, silicon na ang gamit sa mga go-to materials sa solar technology dahil sa ito ay mas mura. Ngunit dahil sa tumataas na demandang enerhiya sa mundo, nakaisip ang mga mananaliksik ng alternative material na mas malakas kaysa sa nakasanayan. Ilang ulat din ang nagsasabi na mas malakas ang new technology na ito kumpara sa 20 nuclear reactors at posibleng maging daan para mawakasan na ang pagdepende natin sa fossil fuel at gawing abot kamay ang clean at renewable energy sa mundo. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending story, sa halip na kilig, tila kaba ang hatid ng kiss cam moment na ito sa gitna ng Coldplay concert na ginanap sa Gillette Stadium sa Massachusetts. Imbes kasi na sweet couple ang makunan, nagulat ang lahat nang mahagip sa screen ang di umunoy lihim na relasyon ng isang kilalang CEO at head ng Human Resources
ng sarili nitong kumpanya. Ang eksenang pinagpiestahan sa social media, alamin sa report na ito. From concert vibes to corporate controversy real quick, lakas makateleserye ang isang viral kiss cam segment na ito na nakunan sa Coldplay concert, kung saan makikita sa audience ang CEO ng AI firm na astronomer na si Andy Byron na may tila kalabing-labing na isang babae. Ang problema, kinilalang babae bilang si Christine Cabot, ang human resources head ng kanyang kumpanya. Ang mas malaking problema, may asawa na si Byron. Sa naturang video, makikitang nakangiti at sweet na magkayakap ang dalawa habang nakikisingalong sa Coldplay concert. Ngunit tila nagkabulagaan ng lahat nang bumungad ang kanilang muka sa Jumbotron, na mas lalo pang naging issue nang biglang tumalikod si Cabot at nagtago si Byron sa likod ng barrier. Yeah. Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy. Hindi rin nakatulong ang paborong komento ng Coldplay lead vocalist na si Chris Martin sa naging misteryosong aksyon ng dalawa. Ang mga netizen hindi napigilang tumaas ang kilay, lalo dahil tila mismong HR head pa ang pumalpak bilang role model ng professionalism at magandang work ethics. Kaugnay niyan, naghain ng formal na investigasyon ng Board of Directors ng astronomer habang pinag-leave muna si Byron mula sa kanyang pwesto. Kalaunay naghain na rin ng kanyang resignation si Byron habang mananatili namang interim CEO ang kanilang Chief Product Officer na si Pete DeJoy. Samantala, hindi rin nakaligtas sa ilang netizen ang tila raw pagbubura ni Megan Byron, asawa ni Andy, ng kanyang social media accounts. Nagdesisyon din ito na ituloy ang divorce at humingi ng sustento mula kay Andy. Muli rin itong ginamit ang kanyang maiden name na Meg Kerrigan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa ating huling trending balita, viral sa social media ang isang litrato ng kwarto na madalas gamiting backdrop ng memes, TikTok videos at mga edited photo na may temang bagong lipat o room glow up. Ngunit sa likod na nakatatawang trend ay may mas malalim na istorya. Ang kwarto ay nauugnay sa isang Chinese man na kilala bilang si Red Uncle. Ang kwento sa likod ng viral na Red Uncle Room, alamin sa report ni Millie Borja. Sa mga Chronically Online, malaking tsansang nakita niyo na ang larawan ng isang kwartong mukhang ordinaryo na ngayon ay ginagamit sa iba't ibang memes at naging viral na sa social media. Sa nakalipas na linggo, umusbong ang mga post na may kaparehong larawan ng silid-tulugan na ito, kung saan nilalagyan ito ng nakakatawang caption tungkol sa paglipat ng bahay o room renovation. Isa sa mga nag-viral na post sa X ang nagpakita ng kamay na may susi. May caption na "Finally moved out from my parents' house. Thank you Lord," na animoy bagong simula sa bagong kwarto. Ang iba naman, ginagamit ang larawan nila bilang backdrop sa TikTok videos, habang ang ilan ay nag-photoshop ng sarili sa kwarto. May mga gumagaya pa sa isang character, mahabang bangs, mask at damit pambabae. Pero ano nga ba talaga ang meron sa kwartong ito at bakit ito sumikat? Ang larawan ay nauugnay sa isang lalaking Chinese na kilala sa apelidong Zhao o mas kilala sa palayaw na Red Uncle. Siya ay isang cross-dresser na nagpapanggap na babae at nahuling palihim na nag-video ng kanyang mga sexual encounters sa nasabing silid na siyang naging viral na kwarto. Ayon sa mga ulat, niloko ni Zhao ang daan-daang heterosexual na lalaki na nakikipagtagpo sa kanya, kung saan sinisikretong nire-record ang mga pangyayari sa kanilang pagtatalik at inilalathala online kapalit ng subscription fee na $21 o mahigit 1,000 piso. Sa mga litrato at video, makikitang nakasuot siya ng wig na may bangs, mask at damit pambabae. Hindi siya naniningil ng pera sa mga lalaki pero hinihingi nila ang maliliit na regalo tulad ng gatas, prutas at mantika. Naaresto si Zhao noong July 6 sa Nanjing sa China matapos ang mga ulat ng biktima na napanood ang sarili sa mga kumalat na video. Hindi iligal ang same-sex relation sa China, ngunit ang pagpapalaganap ng obscene material at paglabag sa privacy ay maituturing na krimen. Samantala, isang opisyal sa kalusugan sa lungsod ang nanawagan kung may nakipag-ugnayan sa suspect at nag-aalala sa posibleng sakit, ay agad na kumonsulta sa mga doktor.
Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan ang mga kwentong kinagiliwan, pinusuan at gumawa ng ingay sa social media. Kung meron di kayo mga katulad na istorya, ibahagi niyo sa amin sa ating comment section. O di naman kaya, ay itag niyo kami sa TikTok at DZRH News. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Magkita-kita tayo muli bukas para muling himayin, tuklasin at buuin ng mga detalye para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na mismo ang magdaragdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS. Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.